So hello, what's up mga kalapsal? This is Marky Labs once again. So for today's video mga kalapsal, let's talk about online learning application once again. Actually, yung topic natin ngayong araw is related dun sa mga nagawa na nating video dati pa. No? I think part 2, part 3 na to. But, gaya nga na paulit-ulit kong sinasabi, hindi ako magsasawang ulitin lahat ng mga idea, solution na binibigay, sinishare ko sa inyo na alam ko naman talagang nakakatulong ng malaki sa mga depressed, stress na sa mga online learning application. Sa lahat po ng mga solid subscribers natin, listeners, viewers na until now nag-aabang pa rin ng mga latest updates ng mga online learning application na sobrang stress na, depressed na, this is for you guys, no? So, salamat po sa walang sawang suporta, sa inyong pag-subscribe sa ating munting channel. Okay na po ako doon, ano? Actually, kahit hindi po kumikita talaga yung channel natin, kung nakikita nyo yung mga background natin hindi ganong maganda, like not like sa ibang mga vloggers, no? Sobrang bongga yung editing nila, sobrang gaganda ng background, and I don't mind and I don't care, no? As long as yung mga ideas, techniques, tips na binibigay ko is sobrang quality na alam ko naman talagang nakakatulong, no? So, yung title natin, kung nabasa nyo naman, deleted block ng mga online learning application, ano yung gagawin nila sa inyo, anong gagawin ng mga agent sa inyo kung ginawa nyo, ano? So far naman mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga nagbe-block, sa lahat po ng mga nagdi-delete ng online learning application, pag ginawa nyo yun, syempre, once na i-open nyo yun, nandoon pa rin yung balance nyo. Nandoon pa rin 100%. So actually, lahat ng online learning application, once dinelete nyo, and binlock nyo, cleared cache, cleared data, hindi mawawala yung information, yung balance nyo sa apps na yon. I guarantee. So, actually, yung apps na nag-open ako ng isang apps dati, yung PesoQ. Actually, yung PesoQ, 2018 pa po ito nag-start noon. Sobrang tagal na nito. SEC registered to. Pero noon po to, isa po to dun sa mga online learning application na sobrang taas. Until now until now. So, na-open ko, in-open ko. Then, ayun, nakita ko na doon pa rin yung balance ko. But, good to say naman na yung balance ko doon is hindi na gumalaw. I mean, steady na lang, no? Unlike kahit yung ibang online learning application, kahit i-check nyo. Halimbawa, nag-check ka ngayong araw, then i-check mo bukas, gagalaw po yan. Lalaki po, lalaki ng lalaki. Pero yung akin, during i-check ko, yung balance is, kayang-kaya ko na po talagang bayaran. But, actually, hindi ko to binayaran kasi nga, yung isa kong relative, siya yung pinagbantaan. Meron ng reward na ibibigay sa kanya pag ituturo ko. Then, pag nakapagbayad ako, meron siyang reward na makukuha. So, yun yung dating na-receive kong sobrang nadismaya ako. That's why, hindi ko binayaran etong online learning application na to. So, gaya nga na palit-ulit kong sinasabi mga lifestyle, kahit i-delete nyo yung mga online learning application na yan, then, i-block nyo, once na i-open nyo, nandoon pa rin yung name nyo, nandoon pa rin yung information nyo, nandoon pa rin yung balance nyo. Okay? Then, as long as nako-contact pa po kayo or mayroon kayong email na binigay, aaraw-arawin po kayo niyan. Okay? So, halimbawa, yung email nyo na ginagamit nyo ngayon is binigay nyo, araw-araw po kayo makaka-receive ng email sa kanila na ganun, nasa lawyer na yung account mo. Pag hindi ka nakapagbayad, may pupuntang NBI, barangay. So yun yung mga email na kalimitang ginagawa nila, no, na sinesend sa iyo. Then nasa spam messages ng email yan. Ngayon kung nag-change SIM card ka, siyempre less stress kasi hindi mo maririnig yung mga tawag nila na pagmumura. Okay? So sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, no, please do like, share, subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell, no? Kung sa ma-notify po kayo sa mga susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially online learning application. By the way guys, no, dito nga pala ako sa bahay ng parents ko.
So, yung bago nilang bahay na pinapagawa. So, nasa second floor po ako. Okay? So, yan. So, napag-isipan ko lang puntahan. Medyo malapit lang din naman sa amin. 1 kilometer. So, pinuntahan ko, chinek ko kasi ongoing pa po yung construction dito. So, chinek ko, ayan. Hindi pa po talaga siya totally furnished or tapos na. But then, when papunta ako dito, napag-isipan kong mag-vlog. Kasi nga, meron mga nag-sink in sa akin ng mga katanungan na until now, gusto ko talaga sagutin. So, sa lahat po ng mga hindi ko nasasagot sa comment section ng mga videos natin, pasensya na po kayo, no? So, laban lang po tayo, wag po tayong padadala. Focus lang tayo sa sarili natin, then sa family natin. Wag po tayo mag-focus sa mga online learning application, ano. Wala pong nakukulong sa utang. Wala pong nagpupuntang NBI kasama ang online learning application representative or agent sa bahay-bahay ng kanilang borrowers. Wala ring tinatawag na agreement or settlement sa barangay. Wala pa po akong napatunayan, wala pa po akong nabalitaan. Then wala pa po akong na-research. Wala pa talaga so far. So yung mga nagsasabing napuntahan sila, meron ako nabasa, no. Share ko lang sa inyo, no. Meron ako nabasa, I think sa Bicol ba 'yun? Yes, sa Bicol. Pinuntahan daw siya ng agent ng Zip Peso. Ewan ko kung gaano ka totoo or agent lang ba to. But 100% sure ako, hindi po talaga nagpupunta. Especially yung Zip Peso. Meron ako nabasa sa comment, no. Pinuntahan daw siya ng Zip Peso sa bahay nila. Actually, yung mga online lending application, mga ka-lifestyle, let me remind you lang, no. Itong mga online lending application, halos yung mga company nito is nasa Manila area. Nasa Luzon. Dun, halimbawa sa Makati, Pasay, nandyan lang na area, no. And imposible naman na pumunta to sa mga probinsya, no. Then gagasto pa sila bukod sa fare, syempre hindi nila secure yung kanilang security, no, kasi hindi nila masyadong familiar yung lugar, then yung tao hindi nila kabisado yung ugali. So yun yung mga iniisip kong reason bakit walang nagtatangkang mga online lending application agent na magpunta sa kanilang borrowers. Kasi baka mamaya niyan hindi nila kilala yung tao, then mabaril sila or masaksak, di ba? So wag po kayo sa mga natatakot na baka puntahan, 65% yung possibility na magpunta yung mga agent, no. And so far yung Digido lang po talaga yung na alam ko na nagpupunta sa mga borrowers nila, no. Yung sobrang lalaki na talaga ng mga utang, yun yung pinupuntahan nila. Pero kung utang mo, mga ka-lifestyle, kung yung utang mo is 5,000 pababa lang, naku, never na po yan. Never na po nilang pag-aaksayahan ng panahon or ng pera yung pagpunta sa inyo, no. 'Di ba? Kasi lit lang na bagay pupunta pa sa inyo, Diyos ko po. So, sa mga nagtatanong, sa mga until now natatakot, no, na baka makulong sila, magka-record sila sa NBI, huwag po kayo matakot, no. Marami na po nagpatunay na kahit kahit meron kayong bad record sa mga online lending application, is hindi kayo magkaka-bad record sa NBI. Mahihit. Never po yan. So, yun, no. So, kahit disclaimer po, no, baka meron namang mga perfectionist dyan na sabihin na inulit ko lang yung mga content ko. Syempre, ano ba yung i-content ko, di ba? Gaya nga ng sabi ko, hindi ako magsasawang ulitin lahat ng mga technique, ideas, tips na experience ko during hard fought sa mga online lending application, no? Yung pinagdaanan ko talaga, sinishare ko sa inyo. Yung mga ginawa ko na alam ko naman talaga na nakatulong, di ba? So, wag kayo naman mga basher, kayo naman mga disclaimer dyan.
manood na lang kayo, share nyo na lang tong video na to para maka-aware or ma-aware din yung mga ibang mga biktima ng online lending application, ano, kung ano yung dapat nilang gawin, 'di ba? Kasi nga um, alam ko hindi lang yung mga biktima ng online lending application yung nanonood or nakikinig ng mga videos natin, ano, yung mga agent din. So sa lahat po ng mga agent, sana ah, kung nasan man kayong mga online lending application, yung mga maling gawain nyo, or kung may chance pa kayo, umalis na kayo dyan. Kasi soon mare-raid yung mga pinagtatrabaho nyo. Malamang kayo yung magka-record sa NBI. Maniwala kayo sa hindi. So yung pananakot nyo na sobra-sobra, hindi na makatao, babalik yan sa inyo, maniwala kayo. Okay? So yun lang mga ka-lifestyle, oh. I hope lahat ng mga depressed, stress sa mga online lending application is nauunawaan yung sinasabi ng yung napapanood nilang video sa channel ko, no. Lahat ng mga motivational na mga messages na sinasabi ko, sana maunawaan nyo ng maayos, no, na yun na nga, hindi pa katapusan ng mundo. Once na involved kayo, nagka-problema kayo, so kung kinakatakot nyo ma-post sa social media, okay lang yan, kasi mas paniniwalaan talaga kayo ng mga taong nakakakilala sa inyo. Okay? So yung mga nagpo-post niyan, syempre sabihin mo lang na scammer, or yun, ginagamit yung picture mo. Yun na nga, in the end of the day, mas paniniwalaan kayo talaga ng mga taong nakapalibot sa inyo. So wala kayong dapat ikatakot na i-post sa iba't ibang klaseng social media, no? Bibigyan ng reward whatsoever. Actually ako dati, sobra-sobra pa yung mga stress na naranasan natin, ano. Kasi actually yung mga online lending application dati, sobrang lala. Minimal na lang yung mga ganitong, yung mga minimal na lang yung mga nare-receive yung mga pagbabanta ngayon. Not like dati talaga, sobra po talaga. Sobrang meron na nga dati nagpakamatay dahil sa kahihiyan, eh. Ngayon medyo hindi na masyadong harass. But kung medyo madamdamin ka talaga, masasaktan ka talaga sa mga text messages nila, 'di ba? So I highly suggest, mga ka-lifestyle, kung pwede nyo iwasan itong mga online lending application, iwasan nyo na lang. Kasi gaya nga nasabi ko, virus to, hindi kaagad basta-basta mabubura ng sino man. Okay? So yun lang mga ka-lifestyle, no? Peace.